Sabi ko sa'yo, dahil lang sa nagpakilala tayo, sinabi mo sa'kin may 18 sentimetro ka. Ngayon, lahat to, dapat mong tiisin. Huwag ka dito mag-eksena, di yan importante, pwede tayong maghiwalay. Kalahati ng pera, bayaran mo. Panaginip mo yan. Maliit, lalaki. Maliit ka, di ba? Di mo ko kilala. Di mo alam ang galing ko. Nakakabit sa sistem ng paglago ng lahat. System. Paglago ng lahat. Isang pagkakataon lang sa isang araw para lumaki. Bawat sentimetro, isang punto, unang pagtaas ng level. Pagkatapos ng pagtaas, mabubuksan. At may random na premyo. Ang ganda ng function na to. Saan ko ba to gagamitin? Di ba marunong kang magmaneho? Nandito ako nakatayo. Ikaw. Ginagago mo ba ako? Oh. Wala akong ginawa, wala. Nilagyan ako ng gamot. Kailangan ko. Tulungan mo ako. Di maganda. Wala akong gana ngayon, ako. Huwag kang maingay. Ay, Sasagutin kita. di maganda. Dito tungkol sa pagsagot. Kasi nasaktan lang ako, di ako ganun ka. Automatikong gamitin ang pagkakataon ngayon sa partikular na bagay. 5 sentimetro, parang may nagbago. System, ikaw ang magulang ko, haha. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako iyong taong hindi tutulong sa nangangailangan. Kunin mo itong 100,000 pesos. Para sa iyong gantimpala. At kompensasyon. Kung may matatlong tao pang makakaalam sa nangyari ngayon, patay ka sa akin. Ngayon, bumaba ka na. Hoy, ano ba ibig sabihin nito? Bakit mo ako binibigyan ng pera? Ano tingin mo sa akin? Baba na. Hindi ko inakalang balang araw makakapag-ipon ako. Sa sariling sikap. Ang pakiramdam. Ayos din pala. Maligayang bati. Tagumpay na tumaas ng 5 sentimetro. Nakuha ang 5 experience points. Matagumpay na na-upgrade ang system sa version 2.0. Pwedeng gamitin ang pagtaas ng 2 beses araw-araw. Para sa susunod na upgrade, kailangan pang 10 coins. Maligayang bati sa upgrade. May libreng random draw na isa. Ang bilis ng upgrade. May draw pa. Gusto mo bang mag-draw ngayon? Sige, draw na. Swerte mo. Nakakuha ka ng Golden Legend. Isang Claren. Grabe. Totoo ba to? Isang draw lang. Diretso kong nakuha ang pangarap kong kotse, McLaren. Darating ang premyo sa loob ng 1 oras. Luffy, maghihiwalay na tayo. Hindi na dapat hawak mo pa yung spare key ng kots ko. Ngayon na, isauli mo sa akin gamit ang bike sharing. Tama ka, hindi na dapat. Hintayin mo. Dadalhin ko na sa'yo. Bukas, opisyal na tayong maghihiwalay. Naipon ko na lahat ng gamit ko, ngayon ibigay mo na. Ang spare key ng kots. Ang boss ko, magdadala ng pickup truck. Pagdating niya, alis na ako. Anong klaseng boss yan?
Ang galing ng relasyon nyo, personal pang tutulong sa paglipat. Wala kang pakialam. Mas magaling siya kaysa sa iyo. At huwag mong kalimutan, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ganoon ba? Sinabi mo rin kanina. Bukas pa magkakabisa ang separation agreement natin. Sa ngayon, sa legal na aspeto. Mag-asawa pa rin tayo. Iyano naman, tingnan mo ang sarili mo. Wala ka bang alam sa sarili mo? Sa oras na ito na. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Nagpapahiya lang ng sarili. Ngayon, ipapakilala ko ulit sa iyo kung sino ako. Luffy, ano ba ang ginagawa mo? Darating na talaga ang boss ko. Hayaan mong maghintay siya. Dapat may pagkakasunod-sunod ang lahat. Luffy, gago ka. Kakaiba, bakit hindi sumasagot si Nana sa telepono? Luffy, parang nararamdaman kong may iba ka na. Ngayon mo lang na-realize ang pagsisisi. Huli na ang lahat. Huwag kang magpakalaki-laki. Akala mo ba ang paghihiwalay natin ay dahil lang sa mga ito? Hindi mo kayang bigyan ako ng mas magandang buhay. May karapatan ako na humanap ng mas magaling na lalaki. Tulad nitong si Zubing. Bakit ang daming hindi nasagot na tawag? Kasalanan mo ito. Kung guguluhin mo ang boss ko, hindi kita palalambasin. Boss Zhao, nag-aayos lang ako ng gamit kaya hindi ko narinig. Pasensya na. Baba na ako ngayon. Boss Zhao, pasensya na po sa paghihintay. Okay lang. Akala ko hinahabol ka ng ex-husband mo. Kung lalaki sa iyo ang walang kwentang iyon, sabihin mo agad sa akin. Alam mo ba, Wala po, Boss Zhao. Masyado kang nag-iisip. Wala siyang pera. Paano ko siya bibigyan ng pagkakataon? Ipasok mo na ang sasakyan. Tulungan mo akong maglipat ng gamit. Nana, hindi makagalaw ang sasakyan. Bakit? Ang subdivision ninyo ay puno ng mga natatanging tao. May nakatira palang kayang bumili ng ganitong mamahaling sasakyan. Pero mali ang pagpapark. Medyo kulang sa disiplina. Sasabihin ko sa kanila. Sabi nila hindi sila ang may-ari. Parang pamilyar ang logo ng sasakyang ito. Ito'y halos mahigit 1,000,000. Halos kapantay na ng Ford Raptor mo. Hindi. 1,000,000 ay ikalima lang nito. At hindi basta-basta mabibili. Kailangan ay customize ito. Bakit ngayon ko lang napansin na may ganito kayang mayaman sa subdivision namin? Pupunta ako para pahilain siyang umalis. Magandang pagkakataon para makilala ang malaking negosyante. Sedge, pero mag-ingat. Kung magalit ang ganoong tao, hindi natin kaya. Hoy, sinong may-ari ng sports car sa taas? Pwede bang umalis ka na? Naku, McLaren, ang kotse na to, panghabang buhay na yata natin. Hala, sino kaya ang may-ari nito? Ang galing talaga. Kuya, kaninong sports car ito? Pakiusog naman po. O na. Huwag kang maingay. Binabati kita, Ginoong Lu, bilang bagong may-ari ng prestihiyosong McLaren. Sayo to. Pero wala na to sa'yo. Tol, ang hirap ba talagang aminin na wala kang kakayahan? Magrenta ng kotse para magyabang? Nakakahiya talaga. Alisin mo ang maruming kamay mo. Nagmamadali ka bang magbalik ng kotse? Ang tagal mong nakahang sa sasakyan ko. Hindi ka basta-basta makakaalis ngayon. Bibigyan kita ng huling babala. Umalis ka na. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa Kim. Saka kita palalayasin. Humingi ka ng tawad. CJ, halika rito, lumapit ka. Baka hindi mo marinig ang paghingi ko ng tawad. Mabuti naman at natauhan ka. Magmadali ka na. Baka mamats out na ang credit card. Put ng ina mo. Kuya Zhao, okay ka lang ba? Luffy, baliw ka ba? Sinapak mo si Kuya Zhao. Hindi ba't humihingi ka ng tawad? Alam ko na eh. Nana, huwag ka nang makipag-usap sa taong walang modo. Nagmamadali siyang magbalik ng kotse, di ba? Nandito lang ang sasakyan ko. Mahilig ka magpakitang gilas? Ngayon, ibabangko kita. Sigurado ka bang harangan mo ako? Ito ang sinasabi ko. Hanggat nandito ako, hindi makakalabas ang sasakyan mo. Kung kaya mo, basagin mo ang sasakyan ko. Pero paalala ko sa iyo, ang sadyang pagsira sa ari-arian ng iba. At pagtangging magbayad, may pananagutan ka sa batas. CJ,
Ngayon, babasagin ko to para may marinig akong tunog. Hahaha, par. Huwag mong sisihin ang kuya mo kung malaspag ko to. Yung konting pera sa card mo, kaya mo bang basagin to? Pag binasag mo, kayang-kaya mo bang bayaran? Tingnan mo na lang. System, dagdagan mo muna ang haba ng balance ko sa WeChat ng 5 cm. Nakatanggap ang sistem ng utos ng host. Sinisimulan ang pagpapahaba ng WeChat balance. Wow, system! Ang galing-galing mo talaga. Talagang kung saan kulang, doon pahabain. Nana, tingnan mo ang itsura niya. Gusto pa niyang basagin ang kotse ko. Nang sabihin ko ang presyo, natakot na agad siya. Sige na, Kuya Zhao, paalisin mo na siya. Masakit na nga na iniwan niya ako. Sige Nana, mabait ka talaga. Tol, dahil kay Nana, patawarin kita ngayon, Nana alis na tayo. Huwag kang gagalaw. Sisirain ko talaga tong kotse ngayon. Dumating ka sa building 4, doble ang presyo. Tol, alam ko, lalo pang nagmamataas ang lalaking mahira. Eh ngayon, mabait ako. Bibigyan kita ng paan. Sirahin tong kotse, magbigay daan. Kuya Lu, sinabi mo yan ha, di ako magbabayad kung may mangyari. Sirahin mo lang. Luffy, hindi mo ba alam ang sitwasyon mo? Gusto mo bang mamatay? Huwag kang mag-alala Nana, kahit bigyan ko pa siya ng lakas ng loob. Hindi niya yan sisirahin. Ginagawa niya talaga. Tigil ka. Nababaliw ka ba? Alam mo ba magkano to? Kung hindi mo mababayaran ngayon, ikukulong kita. Wala akong oras sa'yo, dito ka nag-inay. Ano, abayan ko. Mamamatay ka sa takot. 830,000 pesos to. Kasama ang modifications, mga 900,000 pesos pataas. Ginong Lu, eksperto ako sa kotse. Gusto mo magpa-appraise? Lumang modelo ng S10, panandang years na. Maaming repair marks sa fender. At 13 bises na nabenta sa ganitong kondisyon. 20,000 pesos lang sa used car market. Nagsisinungaling ka. Ang hirap ba aminin na wala kang kakayahan? Ikaw, Alipay, 300,000 pesos na receive. Bibilhin ko tong kotse. Yung sobra, bigay ko na sa'yo. Pambayad sa ospital. Naway saan man dalhin ka ng Claren, maging maayos ang daan. Luffy, pwedeng sumakay ako sa passenger seat. Siyempre. Hindi. Ang sarap. Ang lakas talaga ng I-12 na to. Oras na para magbayad ng utang. At magsimula ng bagong buhay. Palabasin ang boss nyo. Ma'am, magpalamig muna kayo. Ako ang may-ari ng plastic surgery clinic na to. Ano ng problema? Sabihin mo sa akin. Tingnan mo. Ito ang breast augmentation ko sa ospital nyo. Malaki at maliit. Dahil sa'yo, napagalitan ako ng asawa ko at pinagtawanan ng matalik kong kaibigan. Sabi nila, mababa ang dibdib ko. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, guguluhin ko ang inyong institusyon. Nakakatakot naman, buti na lang hindi pa ako nagpapaupera. Pero nabayaran ko na. Baka ganyan din ang mangyari sa akin. Ginawa ang breast augmentation mo, 1 taon na ang nakalipas. 3 buwan pa lang kaming nagmamayari ng institusyong ito. Kaya, Huwag kang magpasa ng sisi. Ang asawa ko, AC ng Kuwaisyaw. kung hindi nyo ako maibabalik sa dati ngayon, ilalantad ko kayo. At ipapasara ang inyong institusyon. Siya pala.
Sino sa inyo ang makakatulong kay Zenf Wu para sa restorative surgery? Director Gao. Boss Lin, ang pangalawang pag-aayos. Ay 10 beses na mas mahirap kaysa sa una. Sa buong medical na estetika. Walang makakagawa ng ganitong operasyon. Ano ang gagawin? Ang aking pangalawang negosyo. Ay mabibigo na naman ba? Ayan, give, Wu. Paumanhin. Wala kaming magagawa sa ngayon. Wala kayong magagawa. Ikaw ang... Ikaw pala. Hindi ko inaasahang magkikita tayo agad. Sino ka? Anong pakialam mo? Hoy, maganda, dibdib lang naman yan. Bakit ka nagagalit ng ganyan? Madali lang sa'yo ang magsalita. Kaya mo ba akong ibalik sa dati? Hehe, sobrang dali. Sa larangan ng medical na estetika, hindi ko pa nakikilala ang isang tulad mo. Normal lang yan, ang mga bihasa ay bihira kumilos. Kung hindi dahil sa espesyal na pagkakataon, hindi rin ako makikialam. Tama ba, Boss Lin? Tumahimik ka. Sige na, limitado ang oras ko. Gawin mo na agad. Magsimula na tayo. Sigurado ka bang kaya mo? May iba ka bang pagpipilian? Wala namang ibang paraan ngayon. Kaya subukan na lang natin. Sekretary Su, maghanda ka ng isang operating room para sa kanya. Hindi na kailangan gawa ito sa kamay. Natural na paglaki, dito na lang. Katawa-tawa, sa medical na estetika, isa akong nangungunang eksperto at hindi ko pa naririnig na may breast augmentation na walang operasyon. Na, Manager Lin, kahit sa Director Gao ay hindi kaya tapusin ang reconstructive surgery. Paano matatapos na isang batang ito? Grabe, kalokohan ito. Kaya mo, kaya mo. Hindi kaya walang kwenta. Anong klaseng ugali ito? Ako si Gao. 20 taon sa medical aesthetics, 3 gold awards. Ikaw, batang walang alam. Ang lakas ng loob mong bastusin ako. Walang white coat, manual pa. Anong pinagkaiba mo sa mga fake kigong masters sa park? Ubarin mo jacket. Simulan na natin. Tingnan mo, parang nagpapanggap lang. Gusto ko 100 pesos. Pagkatapos ng 3 minuto, hindi lalaki dibdib ni MS Wu, itong batang ito. Itatapon ng security, i-video ko. Para maging example sa mga intern. Nagpapanggap, kung may hawak akong kusilyo, bubuksan ko. Utak niya para makita kong puno ng hangin. System, dagdagan ng 5 cm ang chest measurement. Target object expanding. Ay, Lucky. Talagang lumaki. paano nangyari ito? Natural growth, single success rate increased BY 30%. Walang implant residue. Hindi ito sumusunod sa medical science. Paano mo nagawa, Director Gao? Sira ba ang equipment? Impossible. Guro, turuan mo ako. Gusto kong matuto. Master Lu, kanina medyo malakas boses ko. Pasensya na, turuan mo rin ako. Ako rin, Master Lu, turuan mo rin ako. Magawa ko rin sa asawa ko. Haha, wag na, hindi nyo kayang matutunan ang tekniki ko. Master Lu, gusto ko rin. Master Lu, tingnan mo ako. Ladies, calm down, calm down. Kailangan kong masecure ang lalaking may ganitong kakayahan. Baka siya ang makapagpabalik ng kita sa aesthetic clinic. At makakatulong para hindi na ako ma-pressure magpakasal. Master Lu, ang galing ng teknike mo, eto na lang. Mag-add tayo sa WeChat. Ay, share ko WeChat mo. Sa mga friends ko para maging confident din sila. WeChat payment received, 1,000,000 pesos. Itong 1,000,000, pasasalamat na lang. Master Lu, anong tawag sa teknike mo? Master Lu, paano mo nagawa? Hayaan ang bigid na natural na lumaki. Sa totoo lang, ako. Sumama ka sa akin. Hoy! Di pa ako tapos magsalita. Ano na naman?
Ano na naman ang ginagawa mo? Ikaw, Ano sa palagay mo? Di magtatagal, malalaman ng lahat ang kanyang kakayahang natural na palakihin ang dibdib. Malamang may mag-aalok ng napakalaking halaga para kunin siya. Para sa mga empleyado ng ahensya, para sa aming ikabubuhay, ako. Gagawin ko ang lahat. Anyway, Mga lalaki talagang di makapagpigil sa tukso. sandali lang. Pwede bang kunin ko lang ang isang bagay? bastos. Tiyak na naramdaman niya ang sarap noong huli kaya hinanap ako. At naghanda pa ng bagay na iyon. Sige, kunin mo. Ikaw, hindi ka galit? Ano bang ikagagalit? Kahit papaano. Para rin naman sa kaligtasan nating dalawa. Sana sinabi mo agad. Talaga naman. I-scan mo. Isang beses, 10,000. Anong 10,000 bawat beses. Di ba yan ang dating presyo natin? Mahal ba? Kung hindi, bigyan kita ng discount, 9,000, ayos na. Ikaw, Walang hiya ka. Ano bang sinasabi mo? Ito ay normal na kita mula sa trabaho, okay? Hoy, na pala, may utang pa ako sa kumpanya nyo, 50,000. Baka naman pwede mo na rin kanselahin yon. Bibigyan kita ng 50,000, 6 na beses. Bawat beses, 8,100. Makakatipid ka pa ng 7,000. hindi ka lang walang hiya, pati mandaraya ka. Malinaw ang presyo ko, matapat akong nagnegosyo. Sa totoo lang, napilitan lang akong hanapin ka. Ano nang kinalaman ko dyan? Pinipilit ako ng pamilya ko na magpakasal, kaya nag-excuse ako na magnegosyo. Pero ngayon, malapit nang magsara ang ahensya ko. At napipilitan na rin akong magpakasal. Kaya, gusto kitang anyayahan bilang pangunahing doktor ng ahensya ko. At magpanggap bilang boyfriend ko. Bawat buwan, bibigyan kita ng 1,000,000. Hindi ko inakala, masama ka palang babae. Ikaw. Ikaw ang masamang babae. Kung hindi yan kasamaan, ano pa? Ginagamit mo katawan ko sa araw. Okay lang yon, pero pati gabi, di mo ako tinatantanan. Ikaw. Gago ka. Bawat buwan. 2,000,000. Pumapayag ka ba? Hi. Sige na nga. Nakakahiya ng ganto, ano pa ba gusto mo? Una, tuloy pa rin usapan natin. Pangalawa, ngayon, tinulungan kita. Yung buong clinic, ililipat mo sa akin. 40% ng shares. Fair naman, di ba? Ay naku. Huwag mo isipin na masyadong praktikal ako. Bilang lalaking hiwalay na. Ang hirap. Kailangan ko bago magpakasal. Magkaroon ng seguridad para sa sarili ko. CJ, pumapayag ako. Lahat pumapayag ako. Okay na ba? Kung mababang karotri naman ang clinic, kahit anong shares. Walang kwenta yan. Ayos. Magandang partnership, Boss Lin ay hindi pala. Baby, Buisit, nagmamalaki ka? Mamaya mo makikita. Pirmahan mo na. Mula ngayon, ang klinik na to. May 40% ka. sige, pipirmahan ko na ngayon. Kung wala nang iba, aalis na ako. Huwag kang magmadali. ₱50,000, 6 na beses. Yan sinabi mo. Kaya, Ngayon, ikaw naman ang magbayad. At isang bagsakan. ha?
Nana, maligayang paghiwalay. Totoo bang hiwalay ka na? Class President, mga kaklase, pag mag-aasawa kayo, dapat maging maingat. Hindi importante kung gwapo ang lalaki, ang importante. Ay may sariling career. Pero siya ang pinakasikat na stock analyst sa lungsod natin. Sahod niya halos 100,000 at single pa. Maliit lang yan. Stocks lang yan, madali lang yan. Anong ipinagmamalaki mo? May mga taong inggit lang. Huwag mo na pansinin, Nana. Pero mga babae sa klase, tandaan nyo. Mahalin nyo ang sarili nyo. Kapag nakilala nyo, ang tulad ni Lu Fei, lumayo kayo agad. Tama yan. Nung nasa eskwelahan pa, tamad na yan. Wala man lang daw siyang matinong trabaho. Di ba? Narinig ko last time, may utang pa siya sa isang ahensya. 500,000. Di ko alam kung bakit noon. Nagustuhan pa siya ni Nana. Bata pa kasi ako noon. Bakit hindi mo sabihin kung kanino yung 500,000? Si Lu Fei kasi. Wala sa itsura, wala sa pera, wala sa kakayahan. Talagang walang-wala sa lahat. Tama lang na hiniwalayan siya ni Nana. Walang-wala talaga. Ikaw talaga, class president, ang galing mong magpatawa. Nana, karapat-dapat ka sa mas mabuti. Kagaya mong magaling, yung mga manliligaw mo. Pila hanggang Northern Myanmar. Salamat mga mahal kong kaklase. Sa tingin ko, kawawa naman si Lu Fei. Baka mag-isa na lang siya habang buhay. Mag-isa habang buhay, ganun? Ang ganda naman, Lu Fei. Ang galing mo talaga. Nana, anong nangyari? Hehe, Mali. Internet picture lang yan. Tingnan natin kung di kayo mapatawa. Bakit mo binalik, Lu Fei? Ang sama mo naman. Pasensya na, mali yung nasend. Meron talagang mga tao. Lu Fei, ang immature at kawawa mo naman. Ay generated na picture lang. Ginamit mo pa para magpasika. Ikaw lang ang nahihiya. minsan talaga nakakainis. Tulad ni Luffy na, di maganda ang lagay. Pampatawa na lang natin siya. Mga kaklase, kumita ako ng 200,000 sa stock market. At ngayon, single na rin si Class Beauty na si Song. Dobe ang saya para sa akin. Ganito na lang. Ako ang bahala sa tanghalian, makita-kita tayong mga kaklase. Sa Hyatt Hotel, libre ko. Salamat klase. Lu Fei, dapat kang pumunta. Mas masaya. Gutom na rin ako, sige, pupunta ako. Saan ka pupunta? Kakain. Ay, dumating na si Class President. Mercedes E-Class Luxury ah. Pang araw-araw lang, mga 500,000 lang. Gamit lang. Talagang ikaw pa rin, Class President. Ang galing mo na ngayon. Di tulad ni Lu Fei na di maayos. Malamang ngayon, nakasakay pa rin sa bike sharing. Hintayin mo muna akong iparada itong sasakyan. Papasok tayo mamaya. Sigish, usap tayo ng maayos. McLaren. Lu Fei. Lu Fei, sa'yo ba itong sasakyan? Milyon-milyon ang halaga nito, no? Wala namang pera, nagpapanggap pa. Siguradong inarkila lang, to sa unlinluan, para lang magyabang sa mga kaklase natin. Magmukhang mayaman, no? Inarkila. Kaya pala, naman, kung hindi, akala nyo ba, sa kakayahan ni Lu Fei, ayan niyang bumili ng milyon-milyong sasakyan? Akala ko pa naman, yung pinakahuli sa klase natin, umasenso na. Natakot ako. Sa huli, hindi talaga pwedeng makisama sa inyo. Bilang isang ordinaryong tao. Hoy, tama na yan.
Pasok na muna kayong lahat, magkarlang ako. Sundan ko kayo mamaya. Hoy, swak ako rin. Class President, tumatanda ka na, humihina na rin katawan mo, no? Ang lapit-lapit mo, halos magdikit na kayo. Ikaw ang humihina. Si Songna, yang malandi. Lalong gumaganda. Nana, tagal nating hindi nakita. Ang ganda-ganda mo na. Talaga. Pasensya, pero yung upuang ito ay akin. Lufei, anong ginagawa mo? Ay ako kasi. Maarte, ayaw kong hinahawakan ng iba ang gamit ko. Kahit na yung mga bagay na. Ayaw ko na. Luffy, sobra ka na. Ano naman? Anong magagawa mo? Ikaw. Hoy Nana, sige na. Hayaan mo na. Okay lang. Hindi ako makikipagtalo sa tulad ni Lufei. Tingnan mo si Class President, ang mature at stable. Lalaki ka rin naman, nagpapakabait-baitan pa. Gutom na ako, waiter. Tara, tagay tayong lahat. Ay, Class President. Narinig ko kumikita ka ng daan-daang libo sa stocks. Anong sikreto mo? I-share mo naman sa amin. Nga Class President, tulungan mo naman kami. Sa stocks, kailangan ng talino. Malawak na pananaw at kaalaman. Lufei, bakit puro ka lang kain? Kwento mo naman sa amin kung paano ka umutang online. Tingnan mo si Class President. Tunay na kumikita sa sariling galing. Ang isang stock ay maaaring gumawa ng daan-daang libong dolyar. Tingnan mo muli. Hindi ba ito isang stock lamang? Walang dapat ipakita ang sa. Yo, pakinggan ang iyong tono. Naiintindihan mo ito. Hala. Sabihin mo sa amin ang lahat tungkol dito. Lene. Hayaan mo akong sabihin sa'yo. Ito ang bagay. Maaari ko lamang bumili ng ilang kasama ang aking mga mata na sarado at maaari itong magput. Pumunta sa. Sino ay hindi magmamalaki? Ano ang sinabi ko? Lufei, sino pa rin tayong masayan? Tingnan ang mga stock na iyon, lalo na ang mga organisasyong media. Ito ay halos bumababa sa ibaba ng presyo ng issue. Paano ito maaring pumunta? Hindi, Lufei, bagaman hindi ko alam tungkol sa stocks. Ngunit kung pipiliin mo ang mga ito, sila ay magiging industriya ng paglubog ng araw. Si Jiujia ay isang tanga. Mayroon siyang mas maraming pera. Siya ay pur mangmang. Ano ang rush? Hayaan ang bullet na ito. Lumipat medyo mas mahal. Talaga ay maaring mag-install. Ano ang mali? Bubukas mo ang stock na nagbibigay ko sa iyo ng sorpresa. Sorpresa, sa tingin ko ito ay isang shock. Lufei, gawin natin ngayon. Kung ang mga stock na ito ay maaring tumaas ngayon, gumagawa ng streaking sa harap ng lahatan. Isang magandang sistema ng isang salita ay nagbibigay ng tinukoy na stock index. Paglago ng 5 cm. Ako ay ULR. Talagang nagpunta ito. O, walang FOS. Ang maliliit na pagbabago ay normal. Hindi ba, monitor? Ito ay pataas. Paano ito posible? Paano ito posible? Luffy, gaano karaming lihim meron ka? Hindi ko alam. Inihanda ni Wang Ma ang kotse. Gusto kong hanapin kaagad si Luffy ngayon. Ito. Paano nakataas ang taong ito ng 10 milyon sa loob ng 10 minuto? Brother Fee, tingnan mo, ikaw ay talagang isang blockbuster kung hindi ka kumanta. Paano mo alam ang mga stocks na ito?
Magsalita tayo sa mga kapatid. Dadalhin kami ni Brother Fee. Hindi ko alam ang tungkol sa stuff na ito o ang bagay na ito. Ito ay mabuting suka. Pagkatapos, ang monitor ay profesional sa bagay na ito. Hey, sa paraan, monitor, sinabi mo lamang na kung ang stuff na ito ay pumunta sa... Tumatakbo ka hubad, hindi ba? Ikaw. Tama, Lufei, ang iyong isip ay napakahira. Bago, ginamit mo ang AI upang lumikha ng mga lawan na magandang kasintahan. Ipinagmamalaki mo, ngayon, gumagamit ka pa ng AI para gumawa ng peking datos. Gusto mong mapahiya ako sa harap ng publiko. Sasabihin ko sa iyo, imposible yan. Hindi ka pala tumutupad sa usapan, ha? Ano ba ako? Ano ba ang itsura mo? Lahat kami. Hindi ba malinaw sa puso natin? Noong estudyante pa lang, masamang estudyante ka na. Paglabas sa lipunan, basurang hindi kaya pangalagaan ang asawa. Milyon-milyong stocks, magandang nobya. Hindi ka ba umiihi at tumingin sa sarili mo kung karapat-dapat ka? Ang ugali mong maliitin ang iba ang katangahan mo. Talagang parang short drama. Mas matibay pa yun kaysa sa isang AI na ginagamit mo para panatilihin. Ang dignidad mo, loser. Ngayon, ilalagay ko ang salita ko rito. Kung talagang asawa mo ang magandang yon, hindi lang basta maghubad ako at tumakbo. Kahit kumain ako ng tae, wala akong sasabihin. Ganoon ba? E di maghanda ka ng mabuti. Bakit ka nandito? Naghandaan mo ako ng malaking sorpresa. Siyempre, pupunta ako. Class President, lumalabas na ang AI. Anong AI? Ito, siya ay tunay na tao. Luffy, sino siya? Ako. Ako ang nobya ni Luffy. Paano ito posible? Ilang araw pa lang mula nang maghiwalay tayo. Sa totoo lang, mula ng gabing hiwalayan sa Taeyang. Magkasama na kami. Alaynan, Ikaw, masamang lalaki ka. Luffy. Sino ito? Ah, siya. Senior mo siya. Luffy. Kailan ka matatapos? Gusto ka makita ng mga magulang ko. Ah, ang mga biyanan ko pala ang gustong makita ko. Tayo na. Alaynan, Na pala class president, bilang magkaklase, huwag na lang ang kumain ng tae. Pero, ang paghubad at pagtakbo, huwag kang mag-back out ha. Kuya Fee, maraming tao. Bigyan mo naman ako ng mukha, Class President. Ay class president, hindi ako ang hindi nagbibigay sa iyo ng mukha. Pangunahin, nandito lahat, ang salita mo bilang class president. Isang laway, isang pako, kung hindi ka kumilos, ikaw. Maghubad at tumakbo na lang. Tayo na. alaynan. Luffy, hintayin mo ako, Luffy. Bumili ako ng maraming stockings, iba't ibang kulay. Ngayong gabi, susuotin ko para sa'yo, okay ba? Luffy, siya na ang lalaki ko ngayon. Kung haharasin mo pa siya, pagsisisihan mo habang buhay. Alis na tayo. Hi. 3 Luffy. Hintayin mo lang. Na-upgrade ang system sa version 3.0. Ang daily growth count ay nadagdagan sa 10. Sa wakas na upgrade na, makakapag-lottery na ulit. Congratulations host, nanalo ka ng Dayuhui Club. Ito na ang magiging pribadong ari-arian mo. Dayuhui. Bagay sa akin ang pangalan, gusto ko talaga ng malaki. Nabaliw ka ba? Bakit ang saya-saya mo? Secret. Tingnan mo phone, pinadala ko na location. Nandyan na ang magulang ko. At ang napagkasunduan kong pakakasalan, naghihintay sa'yo. Seryoso. Huwag ka nang magsalita, bilisan mo na. Dayuhui. Hindi ba ito ang aking negosyo? Huwag kang masyadong kinabahan pagpasok, ako na ang bahala. Hindi naman ito una kong makikilala ang magulang, anong ikakatakot ko?
Magandang araw, Boss Lou. Boss Lou. Dito. Akin to. Pakiramdam ko, ako pa ang nakakuha ng malaking swerte. Luffy, ilan pang sorpresa ang meron ka? Na hindi ko alam. Wala na, yan lang. Tito, tita. Ito, ang pinakamagandang club sa Jiangcheng. Espesyal akong nag-book ng private room dito. Pinakamaganda ang view. Tay, nay, Dumating ka na, umupo ka. Ikaw, ang driver na naghatid kay Anran dito? Ganito, sa lobby sa baba, kumain ka kahit ano, ako ang magbabayad. siya ang boyfriend ko. Tito, tita, ako ang nagpakuha kay Anran para dalhin siya rito. Hindi na bata si Anran. Bilang magulang, syempre gusto naming makahanap siya. Ang sarili niyang kaligayahan. Tito, tita, alam ninyo ang lakas ng pamilya namin, ang Kin family. Kung magiging kami ni Anran, iyak kung mapapasaya ko siya. Malaki at malakas ang Kin family. Alam namin yan. Pero, kailangan din naming igalang ang sariling pagpili ni Anran. Hindi naman pala ganoon kakilakilabot ang magulang mo. Binata, unang pagkikita natin ngayon. Magpakilala ka naman. Tatay, siya ang doktor sa ospital namin. Tito, tita, dahil bukas ang isip nyo. Magiging tapat din ako. Ako si Luffy. Dati akong may asawa ngayon. Nagtrabaho ako sa klinik ni Anran. Ano ba? Bakit mo sinasabi yan? Dati nang may asawa? Hinahanap mo ba ang sarili mong kamatayan? Paano papayag ang pamilya Lin? Napakasal ang anak nila sa isang hiwalay na mahira. Ay naku, siguradong magagalit na sina mama at papa. Dati nang may asawa. Hey! Mabuti nga na dati nang may asawa. Ano? Ang lalaking dati nang may asawa, mas matur at maalaga. At mas marunong magpahalaga, hindi tulad ng ibang kabataan ngayon. Walang alam, gusto agad magpakasal. Tama, ang mga taong dati nang may asawa. Ang siyang marunong mag-alaga ng relasyon. Luffy, umupo ka na, huwag kang nakatayo. Hoy! Umupo. Ito, tita, hindi ko maintindihan. Isang hiwalay na tao lang. Walang matinong trabaho, isang basura. Paano niya bibigyan ng kasiyahan si Anran? Ano ang meron siya na wala ako? Masaya naman ako kasama si Luffy. Hiwalay, ibig sabihin tinanggihan ka. Basurang walang kumuha. Anong ipinagmamalaki mo? Mukhang naintindihan nila. Talagang walang magulang ang tatangga. Napakasal ang anak nila sa isang hiwalay. Luffy, di ba? Nakita mo na? Galit na sina tito at tita. Payo ko sa iyo, umalis ka na. Ikaw ang dapat umalis. Tito, ano ba yan? Ano ang masama sa hiwalay? Ako, hiwalay din. At 30 taon na kami ni nanay ni Anran. Hanggang ngayon, masaya pa rin kami. Mabuti naman at may sense si Tito. Ito, hindi ko ibig sabihin yon. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, napakagaling ni Anran. Dapat humanap siya na mayaman at may negosyo. Kung hindi, paano na ang buhay nila? Ano ang ibig mong sabihin sa may negosyo? Negosyo, kahit papaano, katulad ng dayuhui. Na club, araw-araw kumikita ng milyon-milyon. Yan ang dekalidad na negosyo. Yan ang tunay na kayamanan. Ganong klase meron ako. Ikaw? Baka buong buhay mo'y nagtatrabaho ka. Ngunit hindi mo pa rin kayang bilhin ang isang set ng sofa dito. Talaga? Magandang araw, Boss Lou. Ano? Sa'yo pala ang club na ito? Impossible to. 0-0. Paano naging sa'yo to? Nakasulat ng malinaw, hindi mo ba marunong bumasa? Naku, ate, akala ko naghanap ka lang ng pansamantala. Hindi ko inaasahang ganito pala kayaman. Hindi ko rin inaasahan. Huwag kang magsinungaling. Mga dokumentong ganito. Kung may pera ka, kayang-kaya Pekin. Tama na.
Kinfeng, mula nang pumasok ka dito, puro ka ng panlalait sa boyfriend ko. Akala mo ba madali kaming apihin ng pamilya Lim? Akala mo ba madali akong apihin? Mga tauhan, itaboy nyo itong isang to sa labas. Ikaw, Sigish, mula ngayon, ang away natin ay laban na ng pamilya Qin at ninyo. Hintayin nyo lang. Lu Fei, si Anran kasi. Laking spoiled namin, medyo pasaway ang ugali. Sana sa hinaharap, alagaan mo siyang mabuti. Sa pag-aasawa, kailangan magtulungan at mag-unawaan. Tito, tita, huwag kayong mag-alala. Sa hinaharap, gagawin ko siyang mabuting asawa at ina. Sige, nakilala na namin siya. At kampante na kami. May iba pa akong mga kaibigang kailangan makita. Ay, mauna na ako. CJ, Kian, halika na. Mapa, mauna na kayo. Mag-ingat ako, baka sakaling. Hindi siya kasing simple ng iniisip natin. Tutulungan ko si ate na siya sa atin kung karapat-dapat ba siya. Naku, ikaw talaga. Sige, kayong mga bata na lang ang mag-usap. Luffy, tama ba? Luffy ang tawag mo. Tawagin mong kuya. Kahit mga magulang ko hindi ako sinasaktan, papatayin kita. Hoy. Nag-aaway na agad kayo sa unang pagkikita. Huwag na kayong mag-away. Young Master Qin, narito na ang lahat ng impormasyong hiningi nyo. Mabuti, ibinigay pala ni Linandran ang mga shares ng Lin's Plastic Surgery sa walang kwentang 2. Tingnan natin kung paano ko kayo paghihirapan. Hello, gusto kong magreklamo. Nagreklamo ako sa Lin's Plastic Surgery. Fake advertising, illegal na paggamot, paloloko sa mga consumer. Ate, kaya ba niya talagang magpalaki ng dibdib gamit lang ang kamay? Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang nagsara ang klinik na ito. Kung hindi ko alam na siya ang may-ari ng Daiwehui Club, para siyang isang loser sa paningin ko. Hoy, sinisiraan mo ba ang asawa ng ate mo? Luffy, papatayin kita. Ahe, Master Lu, dumating ka rin. Ang mga kaibigan kong babae. Ang tagal na naming naghihintay sa'yo. oh hahaha. Master, gusto ko magpalaki ng dibdib. Master, gusto ko magpalift ng kwet. Master, ako rin. Ako muna. Ako muna. Ako muna. Ako muna. Ako muna. Tigil. Aray. Mga magaganda, kalmahan nyo. Ang body sculpting technique ko. 2 pasyente lang kada araw. Sana ay maayos kayong magpa-schedule. Magbabayad ako ng 500,000. Ako muna. Ako 600,000. Ako muna. Ako 1,000,000. Ako muna, Master. Ako muna. Ano ba to? Ang mga damit, ang babaw ng pagkakasuot. Si Luffy, baka nilalasing na siya ng mga to. Ate, araw-araw siyang humahawak sa iba. Hindi ka ba naiinggit? Anong inggit? Trabaho niya iyon. At saka, hindi ba mas maganda ako kaysa sa kanila? Totoo naman. Pero, para pa rin siyang manyakis. Mukhang hindi rin siya mabuting tao. Mas magaling talaga si Kian sa pagkilala ng tao. Kinfeng, ano nang ginagawa mo rito? Ito si Ji Liudefa, team leader ng Market Supervision Bureau. May reklamo mula sa publiko na ang klinik ninyo ay nag-o-overpromise at nagsisinungaling sa marketing. AMEA, sabi raw hand-grabbing para lumaki ang dibdib. Ito ay isang malubhang panloloko sa mga mamimili. Kinfeng, ikaw ba ang may gawa nito? Anran, tinutulungan ko lang ang mga mamimili na magsalita ng totoo. Mas mabuti, lumayo ka sa lalaking yun, baka madamay ka. Huli na ang lahat. Ako ang legal representative ng klinik na ito. Kung may problema, sa akin. Anran, huwag kang magpakamatigas. Sinusubukan kitang iligtas. Tumigil ka. Kailan nandaya si Master Lu? Halika, tingnan mo ng mabuti. Ang aking dibdib ay gawa mismo ni Master Lu. Makinis, natural, at
malambot. Master Lu, kailan pa siya nagsinungaling sa advertising? Sabihin mo. Wala akong pakialam, may reklamo ito. Kailangan pa ring sundin ang proseso. Halika, selyuhan muna natin ito. Sandali. Kapitan Liu, tama ba? AMM. Sinasabi mong nandadaya kami sa advertising. Sige, sabihin mo sa akin. Anong ebidensya ang mayroon ka para patunayan na niloloko namin ang mga mamimili? AMEA. Kung nakikita, naniniwala. Kung mapatunayan mo ngayon din. Natutuo ang iyong teknolohiya, wala akong sasabihin. Sige, walang problema. Patutunayan ko sa'yo. Paano mo ito patutunayan? Tingin ko, ang tuktok ng iyong ulo ay dapat. Kalbo na ng 20 taon, kaya kong gawin. Natumubo ang buhok ngayon din. Kung mapapapaganda mo lang ang aking buhok, hindi lang ako magbabawas ng selyo. Ako mismo ang mag-endorso sa lehitimong katayuan ng iyong institusyon. CJ, System, magdagdag ng 5 sentimetro sa tuktok ng ulo. Hoy, tingnan ninyo. Dalawampung taon, kalbo ako ng 20 taon. Sa wakas may buhok na ako. Kapitan Liu, baka pek ito? Subukan kong bunutin. Utangina, dahan-dahan, masisira mo. Ayaw mo bang bayaran? Hoy, mali ito. Bakit kaliwa lang ang tumubo? Kapitan Liu, ang kaliwang bahagi ay para patunayan na hindi kami nandadaya sa mga mamimili o tungkol naman sa kanang bahagi. Kailangan mong magbayad. Hoy, hindi ba ito paloloko sa mamimili? Tumahimik ka. Gusto ko, Siyam, Master Lu. Magbabayad ako, kahit magkano, basta tumubo ang buhok ko. Sige. Hoy! Kapitan Liu, panlilin lang ito. Huwag kang maloko. Huwag mong kalimutan. Kung bakit tayo nandito, bulag ba ako? Na-experience ko na mismo. Tanga ba ako? Anuman ang sabihin niya, susundin ko. Master Lu, mag-swipe kahit magkano. Sage, Ano ba talaga ang nangyayari? Dapat sinusupil natin siya. Bakit naging ganito? Ang bayaw ko, baka mayroon talagang mahika. Sige. Marunong ka ba o hindi? CJ, Kuya, ahem. Ano ba? Kuya, gusto kong humingi ng tawad sa mga pagiging bastos ko sa'yo dati. Haha, okay lang yon. Mabuti nang alam mong nagkamali at nagbago ka, mabait ka pa rin naman. Kuya, di ba marunong ka magpalaki ng dibdib at magpatubo ng buhok? Anong gusto mong gawin? Ay kuya, tingnan mo tumatagal ko ng pinag-ensayahang peachbot. Wala namang epekto. Pwede ba? Pwede mo ba akong tulungan? Ang bata-bata, ang ganda naman ng katawan. Naman, pwedeng tulungan kita. Pero sa prosesong to, hindi maiiwasan ang mga close contact. Okay lang ba sa'yo yon? Para sa perpektong katawan, okay lang sa akin. Mabuti tumakbo lang ang ate mo, matagal pa siyang uwi. Para walang magkamali, simulan mo na. Sige, umakyat ka rito, tutulungan kitang iangat to. Dapa ka muna dyan, titignan ko ang hugis ng puwet mo para handa ako mamaya. Hindi, para maplano ko ng maayos. Kamusta, kuya? Oh hehe, sa hugis nga, medyo kulang pa talaga. Kuya, simulan mo na. CJ ay.
Ano nang ginagawa ninyo? Et. Ano ba nang ginagawa ninyo? Hindi, ate. Huwag kang magkamali. Gusto ko lang sanang patulungan ako ni kuya. Naiangat ang pet ko. Anan, Totoo. sinasabi mo yan, ako pa namang isang profesional na body sculptor. Wala akong masamang intensyon. Nga, ate. Di ba sumali ako sa isang beauty pageant? Gusto ko lang sanang ipatingin kay kuya. Kung pwedeng i-enhance ang hugis ng puwet ko. Tama na, nakikita ko naman kayong dalawa. Nagbibiro lang ako. Ay ate, kinabahan ako ng todo. Akala ko, nagamali ka at akala mo may nangyayari sa amin ni kuya. Hindi naman. Ganoon ba ako katanga, ate mo? Huwag na kayong natulala, simulan na natin, Master Lu. Ay. Ay hindi na kaya. Bigla akong kinabahan ng sumigaw ka, ay. Naipit ang likod ko, ay. Ay kuya, masahehan kita sa likod. Aray. Tama na, huwag ka na ring matulala. Pindutin ang binti. Ako. Hahampasin ko ang binti mo. CJ, Ha? Ay. Hala. Huwag na, sige na. sige na. Humiga at iangat ang puwit. Ay, Ahem. System, dagdagan ang tinukoy na bahagi ng 5 sentimetro. Ina. naku, talagang naging mas buo. Bayaw. Ang galing mo talaga. Salamat ha, mauna na akong magpahinga. Iyan hindi ang mga kabataan ngayon. Talagang wala talagang sense of boundaries. Ganoon ba? Parang nakikita ko sa mata mo ang pagmamalaki. Kalokohan ako, isang lalaking diborsyado. Ano pa ba ang hindi ko nakita? Hoy, bakit mo hinuhubad ang damit? Kanina, may narinig akong sinabi. Kung gusto mong masupil ang isang mabangis na hayop, dapat mas mabangis ka kaysa rito. Ha? Aray, dahan-dahan, nahihirapan akong huminga. Luffy, mamayang gabi, magkita tayo. Si Luffy, binlock ako. Maganda ba? Hehe, maganda naman pero medyo manipis lang ng konti. Mas mabuti pang isipin mo kung paano lalaki ang maliit mong buto. TSK. Gusto ni Luffy na mas buo. Basta pagandahin ko lang ang sarili ko, tiyak na, babalik siya sa akin. Kuya Zhao, may kilala ka bang beauty clinic? Gusto kong maging mas perpekto. Nana, sabi ko sa'yo, itong clinic na ito kamakailan. Sobrang sikat, lalo na yung vice president nila. Mahirap makakuha ng slot, nakapila na ang appointments hanggang sa susunod na taon. Ang galing, siguradong malaki ang kinikita nito. Naku, kailan ko ka magkakaroon ng ganoong kahusay na lalaki? Siyempre naman, ang singil niya ay 10,000 bawat sentimetro.
Kumusta po, sir? Anong service ang gusto niyong ikonsulta? Luffy. Kuya Zhao, tingnan mo nga, si Luffy ba ito? Ano ang iniisip mo? Yung itsura ni Luffy na. Parang biglang yaman, ang pangit na mukha niya. Kaya ba niya to? Ngano? Yung Nana, di na makapagpa-schedule kay Master Lu. Kailangan muna nating magpa-schedule kay Director Gao para makita. Maasahan ba si Director Gao? Huwag kang mag-alala, si Director Gao ay eksperto din sa industriya. Nasa top din siya sa ranking. Siguradong kaya niya. Sige, puntahan muna natin. Dito po tayo. MS Song, espesyal ang iyong body type. Kung susundin ang tradisyonal na breast augmentation surgery, mataas ang risk. Ang payo ko, huwag na lang gawin. Bakit, Director Gao? Mag-isip ka pa ng paraan. Hindi ako di tumutulong, sobrang mataas talaga ang risk. Pwede magka-infection pagkatapos ng operasyon, o maging tissue necrosis. Kailangan kong maging mas buhos para. Mas siguradong maaki si Luffy. Yargao, ikaw ang eksperto dito. May paraan ka, di ba? Sa totoo lang, sa sitwasyon mo, sa buong Jiangcheng, sa buong med aesthetic industry, si Master Lu lang ang makakagawa. Eh di ba, di makapila sa schedule ni Master Lu? Director Gao, mag-isip ka ng paan. Ito, Laogaw, hapon. Oy. Nana, hanggang ngayon, kasama mo pa rin itong Peak 13 brother na to. Luffy, ikaw. Luffy, ano, di pa nakakabayad ng utang? Nandito para maglinis ng basura para magbayad? Lanan. Ang galing ng anggulo mo sa pang-aasar. Kayo, magkakilala? Hindi lang magkakilala, close pa. Ayos, bilisan mo, pacheck ka kay Master Lu. Siya si Master Lu? Ito ang amin. Master Lu, Jinsu Board. Ano? Naku, Bakit pagkatapos ng diborsyo kay Luffy? kulang nalaman na ang galing-galing niya. Director Gao, di ka nagkakamali? Isa lang siyang loser. Paano siya maging master? Zhao, kung magsasalita ka pa na masama kay Master Lu, maniwala ka ba, kahit wala pang guard, sampalin kita. Director Gao, huwag muna kayong magalit. Bilang customer, may karapatan ba akong magtanong? Ito ang 300,000. Kung talagang magaling ka, Luffy, tulungan mo ako dito. Tumangkad ng 3 sentimetro. Kahit na sobrang galing na nito, pero para mabuking ang peke. Ang manloloko na to, hindi ako magdadalawang isip na dagdagan pa. Manager Zhao, huwag kang magulo. Kung wala kang ibang gagawin, umalis ka na. Huwag, Nana. Dapat kitang tulungan para maayos siya ngayon. CJ. Salamat na lang, Kuya 13, sa 30,000 performance na dala mo. Hindi. Sa karaniwan, hindi ka ba dapat tumanggi sa akin? Hoy. Sino ang makakatanggi sa? Swerte, hindi isa. Diyos ng yaman. Tama ka naman. Tigilan na ang mga salita, diretsyo na tayo. System, dagdagan ng 2 sentimetro ang katawan ng target. Tapos na. Totoo ba yan? Niloloko mo ako. Bakit mo binigay sa akin yung balat na yon? Tumangkad ng 3 sentimetro. Ay, mali ka naman dyan. Sinabi mo lang na dagdagan doon. Paano ko malalaman kung saan eksakto? Ito ang 30,000. Kung talagang magaling ka, Luffy, tulungan mo akong dito. Tumangkad ng 3 sentimetro. Luffy, hindi lang pera ang niloko mo sa akin. Pinapangit mo pa ang sitwasyon ko. Hintayin mo lang. Manager Zhao, ano ba talaga ang nangyari? Wala, Nana. Taan na tayo. Yung 30,000. Maliit lang yan. Paa na lang sa aso, Luffy. Kumarang sa akin ng 30,000. Tingnan natin kung paano kita kukunin ang dating asawa mo ngayon. Masaktan ka ng husto. Nana, ito ay isang madilim na institusyon. Sa ibang araw, dadalhin kita sa mas magandang lugar. Kain muna tayo ng hapunan.
Hintayin mo ako sa bahay mamayang gabi. Gusto kong ikaw mismo ang magpapaganda sa akin. Binabati kita, host. Na-upgrade ang system sa version 4.0. Ang bilang ng paglaki araw-araw ay nadagdagan sa 20 beses. Hehe, na-upgrade na rin. Pwede na namang mag-lottery. Binabati kita, host. Nanalo ka na sa na French restaurant. Ito ang magiging iyong pribadong ari-arian. French restaurant. Medyo interesante. Kumusta, boss? Boss, ang iyong eksklusibong private room ay handa na para sa iyo. Hindi na, magtrabaho ka na lang. Kakain na lang ako sa main hall. Sig. Luffy, bakit ka nandito? Hoy! Ang swerte naman. Nagkita tayo ulit. Siguradong may gusto pa yan sa akin. Sinundan niya ako dito. Luffy, sabay na tayong kumain. Six nga, ipakita natin sa kanya kung ano ang kinakain ng mga may klaseng tulad natin. Haha, hindi na. Kasama kayong mga ganyan. Baka mawalan ako ng gana kumain. Nana, order ka lang ng gusto mo. Kuya Zhao, Hindi ako masyadong marunong ng French. Ok lang, nung nag-aral ako sa France. Sa French lang ako magaling. Naku, ang mahal naman. Garon. Sir. Sir, sandali lang po. Kuya Zhao, ang galing mo magsalita ng French. Sakto lang. Luffy, kung hindi mo maintindihan ang menu, pwede kang magpabili sa akin. Hindi naman lahat marunong ng French, di ba? Sir, ito po ang tomahawk steak na galing Australia. Inilaan po ng chef para sa inyo. Ay nadekant na po ayon sa gusto ninyo. Haha, Luffy, sinabi ko sa'yo huwag kang mag-order ng basta-basta. Isang ulam at isang bote ng alak, abot ng 1,000,000. Tingnan natin kung ano ang gagamitin mong pambayad. Ha! Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kapag kumakain ako dito, hindi ako nagbabayad. Ay naku, nagmamayabang ka lang. Akala mo ba, sa'yo ang restaurang ito? Boss, ok po ba ang pagkain ngayon? Kung hindi po kayo nasarapan, papaglutuin ko ulit ng chef. Boss, Kuya Zhao, Sa kanya ba talaga itong restaurant? Impossible. Siguradong binigyan niya ng tip ng maaga. Maamin na akong nakikitang ganyang diskarte. talaga ba? Mali ba ang in-order? Bakit walang karn? Nana, kumain ka ng salad. Pa sa bitamina, at para maging mas malusog ang katawan mo. Hindi mo na kailangang gumastos ng malaki. Haha. Ay naku. Huwag mong sisihin ako, sinabihan na kita. Kailangan mong kumain ng mas maraming karne para tumaba. Para mas mabuti sa katawan mo. Kuya Zhao, gusto ko ng karn. Kumain tayo ng karn. Siyempre, kumain tayo. Bilisan mo, padalhan mo ako ng pera. Manager Zhao, ubos na ang pera sa department account. Honey, kailangan muna nating gumamit ng credit card. Ah. Serbesa. Sir.
Sir, sandali lang po. Sir, 28,000 lahat. Cash o card? Card. Sir. Lufei, tapos na tayong kumain, bakit hindi ka magbayad? Baka gusto mo lang magpakain ng libre? Bayad. Piso, nagbibiro ka ba? Manager, may tumakas. Manager, Anong sigas-sigaw, binayaran ng na. piso lang? Si Boss Lou, sa sarili niyang restaurant kumain. Piso lang, simbolo lang, may problema ka. Talagang sa kanya pala itong restaurant? Eh yung 28,000 ko? Naging tanga na naman ba ako? Luffy, kailangan kitang makuha ulit. Hindi ba't napagkasunduan na sa bahay ko? Bakit ka huminto sa ilalim ng bahay ko? Akyat lang ako para kumuha ng gamit. Hintayin mo ako dito. CJ, Hindi ah. Alam kong sinara ko ito. Baka may pumasok na magnanakaw. Anong ginagawa mo sa bahay ko? syempre, naghihintay sa iyo. Honey, tingnan mo, maganda ba ako? Song na, nababaliw ka na ba? Luffy, alam kong may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Kung hindi, bakit mo ako sinusundan? Ano ba ate, dito sa bahay ko, sinusundan kita. Nagpapapansin lang, alam ko yan. Hindi, anong alam mo, huwag kang gumalaw. Honey, mali ako noon. Ngayon, alam ko na ang mali ko, okay na. Mula ngayon, magiging mabuting asawa ako. Araw-araw magsusuot ako ng stockings para sa iyo. Gusto ko ba? Luffy, alam kong mahalaga ang pride mo. Pagkatapos nating magbalikan. Sasabihin ko sa iba na ako ang nanligaw sa iyo, okay ba? Talagang gusto mong magbalikan? Pwede, pero kailangan mo akong bigyan. Ng 88,000 piso bilang dote. Gaya ng sinabi mo. Ngayon, ikaw ang nanliligaw sa akin. Luffy, ang galing mo nang magbiro. Wala akong ganoong kalaking pera. Nagbibiro. Wala akong oras para magbiro sa'yo. Ginawa mo bang basurahan ang bahay namin? Dumating ka ng basta-basta, umalis ka ng basta-basta. Honey, wag kang ganyan. Nagbago na talaga ang bahay. Honey, hindi pa ba tapos? Kailan tayo uwi? Ikaw na naman, munting kaibigan. Song na, binabalaan kita. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Baka sampalin kita. Honey, wag kang magalit. Siguradong nagsisisi siya na iniwan ka. Isang napakagaling na lalaki. Galit na siya. Normal lang yan. Luffy, kasal na talaga kayo. Kailangan mo pa bang patunayan? Ikaw, Kayong dalawa. Song na, mas mabuti pang umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na tawagin ang gwardiya para paalisin ka. Luffy, hintayin mo ako. Patutunayan ko. na ako ang babaeng tunay na nagmamahal sa'yo. Ex-wife mo siya. Maganda ang katawan niya. Kumpara sa'yo, medyo kulang pa. Tama na ang biro, uwi na tayo. Ay. Nandito na tayo, bakit uwi?
Bakit hindi na lang? Sa dating tinitirhan ko. Tayo magbalik tanaw. Luffy, ang cute mo. Makakipag-agawan sa babae ko? Ah, di pwede ng harapan. Lalabanan kita ng patago. Pinsyaw, nahanap na ang mga tao. Naalala niyo ba ang mga sinabi ko? May 20,000 dito. Kapag natapos ang trabaho, sa inyo na lahat ito. Mamaya, magli-live kayong lahat. Paano nyo sasabihin? Hindi ko na kailangang turuan, di ba? Inshaw, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming siraan ang lalaking yon. Naghanda ako ng daan-daang troll sa Livestrium para mag-umpisa ng gulo. Luffy, makikipaglaban ka sa akin? Masyado kang bata para sa akin. Ang bilis naman. Magsimula na ang live. Handa ka na ba? Naku, Master Lu, ang galing-galing talaga. Sa buong buhay ko, hindi pa ako. Naging ganito kakumpiyansa. Tara, mga kaibigan, suportahan natin siya. Master Lu ang the best. Sa wakas, makakapagsuot na ako ng masisikip na damit. Salamat, Master Lu. Anong pinagsasabi ninyong mga to? Boskin, hindi ko naman gustong ganito. Pero ang galing kasi talaga ni Master Lu. Sa kanyang trabaho. Umalis kayong lahat. Segsh, wag nang mag-live. Luffy, lumabas ka. Hindi kita papatawarin, Luffy. Lumabas ka. Lumabas ka, Luffy. Hindi kita papatawarin. Lumabas ka, Luffy. Luffy, lumabas ka. Hoy. Matutulungan kita. Ikaw si Boss Kin ng pamilyang Kin, di ba? Par, anong nangyari sa'yo? Kasalanan yan ni Luffy. Pinapagawa ko sa kanya na palakihin yung sa labas na pala lumaki. Hindi lang lumala ang sitwasyon ko. Nagaksaya pa ako ng 30,000 piso. Ngayong araw na ito, ipagtatanggol kita. Boss Kin, ako, talagang okay lang ako. Nakikita mo ba? Yung mga nasa likuran ko, mga content creator na, may milyon-milyong tagasunod. Makikipagtulungan ka sa akin, at siraan natin ang pangalan ni Luffy. Kailangan pang mag-live? Siyempre, paano malalaman ng lahat kung hindi tayo magli-live? Na si Luffy ay isang manloloko? Boss Kin, huwag na lang kaya? Kapag nag-live ka, malalaman ng buong bansa. Ang tungkol sa akin, paano na lang ang dinidad ko? Kapag natapos na ito, bibigyan kita ng 5 milyong piso. Segsh, Boss Kin, pa sa kapakanan ng mga mamimili. Handang magsakripisyo ang sarili ko. Tulad ng kasabihan, kung hindi ako, sino pa? Segsh. Huwag nang magdalawang isip. Pasok na tayo. Segsh, tara na. Mga walang hiya. Nang apit ay Master Lu. Zenshenaya ilian-lian. Samahan niyo ako sa klinik. Ipagtanggol natin si Master Lu. Hoy. Tingnan nyo. Siya yon. Anong master? Isa lang siyang mandaraya. Zhao King, huwag kang magsalita ng ganyan dito. Kailan nandaya si Master Lu? Nung huling pinagawa ko sa kanya? Ang nangyari, kinainisan na lang ako ng mga tao. Siya. Kung hindi siya manloloko, ano pa siya? Tingnan nyo. Ngayon, si Luffy ay dapat lumuhod. At humingi ng tawad sa akin, at bayaran ako ng 50,000. O kung hindi, maghintay na lang kayong magsa. Secretary Xu, maghanap ka agad ng tao para tanggalin ang mga masasamang komento sa internet. Hindi pwede, Boss Lin ang bilis kumalat ng balita. Hindi talaga mapipigilan. Kitang-kita na may kumukontrol ng mga troll sa likod nito. Xiao J, Anran, walang saysay yan. Profesional na mga vlogger ng product review ang mga to. Hindi nyo mapipigilan ang nangyari ngayon. Naniniwala ako na hindi magtatagal. Malalaman ni Lolo Lin ang tungkol dito. Hinfeng, ikaw na naman ang gumagawa ng kalokohan. Anran ko, huwag ka namang masyadong galit. Ganito na lang. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Basta't papayag kang pakasalan ako. Itigil na ako agad. Kung hindi, gagawin kong. Hindi na makakabangon ang kite na Luffy na tumagpakailanman.
Kinfeng. Tanghaling tapat, nananaginip ka na naman. Sage, Lu Fei, ang galing mo. Huwag mo na akong sisihin kung magiging bastos ako. Sino ang may lakas ng loob na magkalat ng fake news tungkol sa aming Master Lu? Naku, di ba yan si sikat na streamer na si Yaya? Lian, 10 taon na akong fan mo. Saan ang galing ang napakaraming baliw na babae? Ang aming dibdib at ang aming puwit, lahat yan ay gawa mismo ni Master Lu para sa amin. Pure at natural ang pakiramdam. Tingnan mo ng mabuti. Peke ba to? Sagutin mo, look into MYS. Hindi. Kung di mo kaya sa sarili mo, manatili ka na lang sa bahay. Huwag kang lumabas para magpahiya at mang-blackmail pa kay Master Lu. Master Lu, huwag kayong mag-alala. Nandito kami ng Slow Hands para sumuporta sa inyo. Wala kayong dapat ipag-alala. Salamat sa inyo, mga ate. Kung kailangan nyo ng anuman sa hinaharap, kontakin nyo lang ako. Ayusin ko agad. Salamat, Master Lu. Walang anuman. Ang dami mong babae. Siyempre naman. Di mapigilan ang charm ko, bro. Huwag kang mayabang. Ang laki ng gulo ngayon. Alam na yan ng lolo ko sigurado. Ay, natatakot pa nga ako kung hindi niya malalaman. Sige, gutom na ako. Tara, kain tayo. Sage ba? Yung babaeng si Anran, binigyan pa ng napakaraming shares. Ang isang pabigat na lalaki. Galit na galit ako, lolo. At hindi lang yan, halos buong institute ay naging kay Lu Fei na. Hindi nyo nakikita. Si Lu Fei ang paranghari sa institute. Halos alalay na lang si Anran sa kanya. Boss, puntahan mo at bawiin mo ang Cosmetic Surgery Institute. Pakisabi kay Lin Anran na makipagkita agad sa akin. Sage, tatay. Hindi ka maaring pumasok. Bakit? Dahil wala ng pwesto para sa iyo dito. Sino ba to? Ah, si Kinshu pala, si Kinshao. Ikaw. Ako si Kinfeng. Hindi importante. Narito ako ngayon para sabihin sa iyo ang isang bagay. Dito, binawi na ni Lolo Lin, kasama na ang 40% bahagi na ibinigay sa iyo ni Anran. Hindi na rin ito may bisa. Bawiin? Tinanggap ko ba? Mahalaga ba kung sumang-ayon ka o hindi? O, isa pa pala, si Anran, hindi kanya talaga mahal. Ang hinahangaan niya ay ang iyong kakayahan. Gusto kanyang gamitin para mapaunlad ang Lin. Sa mga mata ni Anran, ikaw ay isa lamang. Katawan. Ayong mga ito, sirain ninyo ang mga kamay nitong hamak na ito. Tingnan natin kung paano siya mabubuhay sa mga babae kapag wala na ang kanyang mga kamay. System, dagdagan ang lahat ng kalamnan ng aking katawan ng 5 sentimetro. Lumalaki ang lahat ng kalamnan. Ang lakas pala nitong batang ito. Pumayag ba akong umalis ka? Aray! Aray! Fidge, huwag mo na akong saktan. Dalhin mo ako kay matandang Lin. Sage, Fidge, ako ang magmamaniho. Tara na. System, dagdagan ang aking bahagi sa Lin hanggang 60%. Ding, tagumpay ang pagdaragdag. Binabati kita, host. Naging pinakamalaking shareholder ka na ng Lin. Anran, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang maglipat ng napakaraming bahagi sa isang lalaking hiwalay na sa asawa. Ang bayaw ko, napakagaling niya. Tumahimik ka. Lolo, hindi pangkaraniwan si Lu Fei. Kung wala siya, baka naging tau-tauhan na ng pamilya Qin ang Lin. Kalokohan. Ang ilang dekadang pundasyon ng aming Lin. Hindi asa sa isang basurang walang katayuan at pagkakakilanlan.
Tama, Anran, nagkamali ka. May Kinshao na napakagaling na lalaki. Hindi mo pinakasalan. Pinili mo pa ang isang walang kwentang tao. Hindi ba't ito ay paghamak sa aming pamilyang Lin? Tatay, kuya, ang batang si Luffy. Napakaganda ng kanyang pagkatao. Sa tingin ko, huwag ka nang magsalita. Noon, kung hindi ikaw kung hindi mo piniling hiwalayan ako, ang pamilya Lin, sa tulong ng pamilya Qin, ay matagal nang umasenso. Lolo, si Luffy. Ano nang ginagawa mo rito? Bakit hindi mo ako sinabihan sa family gathering na ito? Lanan. Ang galing ng chef ninyo. Kinshao, sino ang nanakit sa iyo? Sino ka? Sino ang nagpasok sa iyo? Ako ang sinasabi niyong lalaking hiwalay na. Ikaw si Luffy. Ano? Parang hindi. Ito ay family gathering ng pamilya Lin. Isang dayuhan ka. Anong ginagawa mo rito? Narinig kong may reklamo kayo sa akin. Kaya narito ako upang makinig. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Sige, ibalik ang mga bagay na pag-aari ng aking asawa. Ako'y alis agad. Anong mga bagay? Lolo, sadyang tanga ka ba o nagkukunwari? Ikaw. Tatay, talagang isang bastos na barbaro, walang pinag-aralan. Palaging sinasabing barbaro ang iba. Ikaw ba ay may pinag-aralan? Tito, si Luffy. Nakikita ko na, siya ay narito ngayon upang manghingi ng limos. Paanong kasama ang aming si Anran? Matagal na siyang umaasa sa kanya, ngayon. Gusto pa bang makiangkas sa pamilya Lin? Ang bayaw ko ay hindi umaasa sa iba. Ang bayaw ko. Siya ay kumikita sa sariling kakayahan. Tatay, huwag ninyong pahirapan si Luffy. Ang Anran, na makakita ng isang lalaking may kakayahan, ay hindi madali, kaya tumahimik ka. Kailan ka naging may karapatan na turuan ako? Lolo, matanda ka na? Bakit ganyan ka? Kasungit. Tito, tiya, kain kayo. Relax lang, huwag kayong mag-alala, kumain at uminom kayo. Mahal, kumain ka rin, Kian. Kanina, sa opisina, nanakit ang bayaw, medyo sumasakit ang likod. Halika. Masahihin mo ang bayaw. Sage Bayaw. Ano ba ito? Tao. Tatay, sandali, tingnan natin ang batang ito. Na umabot sa ganito. Tiyak na marami siyang lalim. At saka, narinig ko na may impluensya nga siya. Kailangan nating mag-ingat sa kanya. Baka tayo pa'y pagtaksilan niya. Tama ka. Alamin mo muna ang tungkol sa kanya. Ang background ng batang to, nakuha ko na. Gagawin ko na. AMEA. Luffy, di ba? Sabihin mo, ano ang mga kondisyon mo? Ayun, yan ang tamang gawin. Simple lang ang mga kondisyon ko. Una, kanselahin ang kasunduan sa kasal ni Anran at Qin Feng. Bakit? Dahil gusto ko ang apo mo. Sapat na ba yon? Lolo. Pangalawa, Ibalik ang cosmetic surgery clinic. ang cosmetic surgery clinic, bahagi yan ng family business. Matanda, hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang clinic na yan ay mismong itinatag at pinaghirapan yan. Sinusulit ninyo ang posisyon ninyo para isama ito sa Lin Group. Ngayon, gusto ninyong angkinin lahat. Humingi ba kayo ng pahintulot ko? AMEA, bata, ano ang katayuan mo para makipagnegosasyon sa akin? Kaapat-dapat ka ba? Kung nandito ako, ibig sabihin may karapatan ako. Talaga? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hindi lang ako karapat-dapat, kundi isang salita ko lamang. Ay masusunod ang lahat ng bagay sa Lin Group. Isang batang tulad mo lang, gusto mong mamahala sa aming Lin Group. Nakakatawa ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Luffy, ang Lin Group ay isang corporation. Ang may hawak lang ng mahigit 50% ng grupo. Ang may pinakamalaking shares at ang may kapangyarihang magdesisyon. Huwag kang magmadali. Malalaman mo rin mamaya. Lolo, nakikita mo? Itong si Luffy. Siya ay puro salita lang. Isang hamak na tao. Hindi karapat-dapat kay Anran. Tama. Ang aming pamilyang Lin ay hindi basta-basta pumapasok ang sinuman. Ay,
Talagang namana ang ugali. Ay, lolo, tingnan mo. Ang mukha ko, siya ang nanakit. Kapag nakapag-asawa siya kay Anran, hindi ba't abusuhin niya ito? May ugali siya ng pananakit. Kailangan nating siya'y paalisin. Mga tauhan. Itong walang modo at hambog na batang ito. Palayasin ninyo. Lufei, ngayon, tapos na ang magandang buhay mo. Seg. Tigil. Tingnan mo ito. Paano ito nangyari? Tatay, sa ngayon, mukhang tayo ang... Talagang hindi mo dapat siya galitin. Ay, lolo. Anong ginagawa mo diyan? Palayasin mo na siya agad. Hindi lolo, siya ang suntukin mo. Bakit ako ang sinasaktan mo? Tumahimik ka. Tatay, ano nang nangyayari kay Lolo? Ginoong Lu, ako ang walang malay, huwag po kayong magalit. Ito pong baso, pa sa inyo. Ano bang nangyari kay tatay? Nga, unang bisis ko lang tumakita. Siya'y napakagalang, nag-alay ng inumin sa iba. Hindi ba ako nagkakamali? Ate, baka naman si Lolo ay nayinis na. Ginoong Lu, gusto niyo bang magpahanda pa ako ng ibang ulam? Tayo'y mag-inuman. Ngayon hindi mo na ako minumura. Hindi po, hindi po, hindi po. Paano na ang gagawin ko sa susunod? Hindi mo kailangan gawan. Naiintindihan ko, hahaha. Ito. Ano ba ito? Siguro, umalis na muna ako. Tumigil ka. Huwag kang matakot. Masaya ako ngayon, hindi kita sasaktan sa susunod na makita kita. Siguradong gagawin kitang baboy. Tayo na. Pagbalik ko sa pamilya Qin, titingnan ko kung paano kita paparusahan. Hoy. Ang swerte naman. Ah. Ah, Nakita naman tayo. hindi ito. Pangalawang bises mo nang sinabi. Ah. Bumagsak mula sa langit. Isang kapatid na babae na Lin, hehe. Lin. Ay naku, talagang may bumagsak na kapatid na babae na Lin. Ngayon, paano mo ginawa sa lolo ko? Na naging napakagalang sa iyo. Hulaan mo. Alainan. Napakagaling mo, siguradong hindi ko mahulaan. Dahil ako ang pinakamalaking shareholder ng Lin family. Hindi ba 40% lang ang hawak mo? Paano nangyari? Huwag mo nang alalahanin yon, halika. Kuskusin mo ang likod ko, hehe. Papakuskusin mo ako sa likod mo, ako. Asawa mo ako. Ano naman, at saka ito ay pag-arte lang, ikaw pa rin. Ikaw. Sinira mo ang kasunduan ko, pananagutan mo to. Ay naku. Binibigyan mo ako ng kaso. Binibigyan kita ng kaso, ano ngayon? Lele. Ay. Ikaw. Anong ginagawa mo? Di mo ba sinabing pananagutan mo to? Honey, saan ka pupunta? Ah, di ba ako ngayon ang pinakamalaking shareholder ng Lin Group? Pupuntahan ko ang bagong branch. Honey, gusto ko talaga yung masipag kang magtrabaho.
Ako ngayon si Boss Lou, pakiusap pansinin mo ang posisyon natin. Ang yabang naman ni Boss Lou. Pagbalik ko, ayusin kita. Nana, ikaw na ngayon ang supervisor, magsipag ka. Kapag may pagkakataon, papromotein kita. Salamat, Kuya Zhao, lalo akong magsisikap. Hahaha, nga pala. Ngayon, dating ang pinakamalaking shareholder ng grupo para mag-inspeksyon sa kumpanya. Sa oras na yon, samahan mo akong sumalubong. Ang pinakamalaking shareholder. Kailangan mag-ayos ng maayos, baka sakaling mapansin ako ng pinakamalaking shareholder. Tapos na ang paghihirap ko. Ara na. Lahat magpakita ng sigla. Ito ang pinakamalaking shareholder ng grupo. Kung sino man ang magpapahiya sa akin ngayon, bukas wag nang pumasok. Maligayang pagdating, Chairman. Luffy? Luffy, anong ginagawa mo rito ngayon? Siyempre, para bisitahin ang sarili kong kumpanya. Hahaha, kumpanya mo? Ay naku, ang galing mo na talagang magsinungaling ngayon. Lalo kang gumagaling. Aminin ko, medyo may kakayahan ka. Pero yon ay sa cosmetic hospital, para lang manlinlang ng mga babae. Ito ang branch ng Lin Group. Di mo ba tiningnan ang sarili mo sa salamin? Karapat-dapat ka ba? Talagang di ka natututo sa pagkakamali, ano? Di pa nga kita tinatanong. Anong ginagawa ninyong dalawa sa harap ng kumpanya ko? Ako ngayon ang department manager ng kumpanyang ito. Si Nana ang supervisor ko. Ano? Di mo inaasahan, di ba? Talagang di ko inaasahan. Kayo dalawa ang empleyado ng kumpanya ko. Ang galing nyo magpanggap. Ako, pinuntahan kita. Dahil nakulit mo si Nana. Diborsyado na kayo. Bakit ka pa nanggugulo? Hindi ka ba nahihiya? Luffy, binigyan na kita ng isang pagkakataon. Ikaw ang hindi nagpahalaga. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, wala nang pag-asa sa atin. Umalis ka na, huwag kang makialam. Maligayang pagdating, Chairman. Zhao King, yung ipinasundo kong tao. Nasundo mo ba? Boss Wang, ako. Ay, Boss Lu, kamusta? Lu? Chairman Lu. Siya talaga si Chairman Lu? Hindi ko alam. Saan daling ang dami niyang pagkakakilanlan? O manhin, Chairman Lu, nahuli ako. Pinahintulutan kong tong dalawa, na walang malay, ay nakasagabal sa inyo. Ayo dalawa, ngayon na, umalis na kayo. Boss Wang, pakinggan niyo muna ako. Ako. Ano ang paliwanag? Tao, dali. Sandali. Opo, Boss Lu, ano po ang utos? Matagal na tayong magkakilala. Masasayaan ako kung tatanggalin kita. Kaya ganito na lang. Huwag ka nang mag-general manager bukas. Ipapadala kita sa security department para magsanay. Ha? Security, ha ka pa? Bakit hindi ka magpasalamat kay Chairman Lu? Salamat, Chairman Lu. Lutong. Bumili ka ng kape para sa akin, ilagay mo sa opisina ko. Chairman Lu, dito po. Chairman Lu, nabili ko na po ang cup ninyo. Ilagay mo dyan. Lumabas. Chairman Lu, pagod na po ba kayo? Masahihin ko ang balikat ninyo. Chairman Lu, sinadya kong magsuot ng medyas na paborito mo. Hipo mo. Hoy Ed, hindi ba dapat si Kuya ang mag-propose sa'yo? Bakit ikaw ang nagpakita? Sino nagsabing lalaki lang ang dapat mag-propose? Karapat-dapat din mahalin ang lalaki. Ngemem, masisyahan si Kuya nito. Kuya.
Kuya, ano nang ginagawa mo? Nagtatrabaho ako. Nagsisinungaling ka. Nakita ko. Hindi minsan ang nakikita mo mismo. Ay hindi palaging totoo, naiintindihan mo. Nakita niyo rin naman. Sa totoo lang, mahal pa rin ako ni Luffy. Naghahanda kami na gawin ang mga dapat gawin na mag-asawa. Hindi namin inaasahang maabala kayo. Umalis ka dyan. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng matalo. Akin si Luffy, walang sinumang makakaagaw sa kanya. Si Linanran, di ba? Akala mo ba tunay na pag-ibig ang nararamdaman ni Luffy sa'yo? Nahanap ka lang niya dahil nalulungkot siya. Naiintindihan mo. Luffy. Pakakasalan mo ba ako? Luffy, magbalikan na tayo. Alam kong may nararamdaman ka pa para sa akin. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Walang hiya. Karapat-dapat ka ba? Gusto ko. Sai,